Yo, what's up riders? Welcome back dito sa aming channel, dito sa DoRide Ball Review. So ito yung dating DoRide Travel with Purpose. So ngayon pinalitan natin, ginawa nating more on sports. And mag-update lang ako. So last time gumawa tayo ng commentary about sa high blood sugar, yung sumasakit yung dito sa likod ng ulo natin kapag nakakain ng matamis, and kung paano yung ginawa ko. And nakaraan sumasakit ulit yon dahil matagal-tagal tayong hindi nakapag-workout, hindi tayo napag-exercise, and napapadalas ulit yung natin, yung pagkain natin ng matatamis. And yun, medyo yung kapatid ko, sinabi niya rin sa akin na gano'n, sumasakit daw yung ulo niya nung pag kumakain siya ng matamis. And kahit yung kanin, na parami sa kanin, sumasakit daw yung ulo niya. So yun, kasi kasama yun sa tingin ko sa high blood sugar. And ngayon medyo mainit ang panahon. So pumapalo tayo ng 49 degrees, lalo na sa Cavite City and yung ibang lugar. And dito sa Metro Manila nag 46 tayo dito. So ano nga bang gagawin? Ano nga ba yung dapat gawin kapag nahihilo na o kaya makaiwas sa heat stroke? So nung ako dati, madalas kasi nasa labas ako nung pandemic. Nung pandemic ko kasi naramdaman yung pagsakit ng dito ko. So sobrang init nung nagdi-deliver ako ng mga alak, ng mga alak yun, mga gin. Isang kahon-kahon yung dinideliver ko nun, tapos wala akong taga-buhat, wala akong taga-alalay. As in ako lang talaga, kasi natatakot yung mga kasama ko na samahan ako, baka mahuli daw. Mahuli sa checkpoint na nagde-deliver ako ng alak. Pero nung time kasi na yun, parang kakatapos lang nung nagluwag na, pinayagan na pinayagan ng bumili ng mga alak yung mga Pilipino, kasi matagal-tagal nun. Tapos yun nga, nung time na yun, sobrang mataba pa ako nun. Nakaramdam ako ng sobrang sakit ng ulo ko. Akala ko maatakihin ako, may heat stroke ako. So ang ginagawa ko nun, syempre nanonood kasi ako ng mga video ni Doc Willie Ong at yung mga iba-iba pa. Pero yung sa akin din kasi may ginagawa rin ako, nagse-self meditate din ako. At yung pinaka ginagawa ko talaga nun, kapag yung hilong-hilo talaga ako sa sobrang init, yung parang, at saka yung parang puputok na yung ugat ko dito, as in sobra talaga. Ang ginagawa ko nun, kukuha ko ng tubig. So hindi tubig to, yung tubig malamig na malamig, tapos ibubuhos ko sa ulo ko yun. As in ibubuhos ko talaga, iinom ako, then yung magtitira ako ng mga ganyang karami lang, then ibubuhos ko sa ulo ko. Minsan naman wala din makukuhang malamig na tubig. Pwede rin naman yung kahit yung maligamgam lang, kahit basta mabuhusan lang itong ulo ko para mag-subside yung init niya, yung sobrang init ng sobrang sakit, para medyo kumalma ba. So sa ganon kumakalma din. Once na nabuhusan ko na yan, ginagawa ko, nag-inhale, exhale. Yan yung turo ni Doc Willie Ong. Inhale, exhale. Inhale, pinipikit ko yung mata ko, exhale. Inhale, exhale, hanggang sa maging relax na yung yung katawan ko, yung temperature ko, kasi sobrang init yun. So syempre sumasabay yung katawan mo sa init ng panahon, minsan lumalagpas pa. So pag nung ganun yung ginawa ko, medyo ngayon buhay naman ako, at hindi naman ako, mabuti na lang nakaka-survive ako sa mga ganun. Noon yun pandemic. Ngayon nararamdaman ko sa ganito, kapag sumasakit pa rin itong ganito ko kapag kulang ako sa tulog. Yan, madalas nakukulangan ako sa tulog. Matutulog ako ng alas 4, alas 3 na madaling araw, alas 4, tapos may tatawag ng alas 6, alas 7. Once may tumawag sa telepono, hindi na ako makakatulog. Ang hirap na makabawi ng tulog. And buti na lang meron akong yung siyempre kinagabihan ngayon, kailangan ko makabawi ng tulog. Ginagawa ng yayabs ko, tinitimpla niya ako ng sleeping tea. Yan, para kahit paano yun lang. Syempre pag gumamit naman tayo ng sleeping tea, kailangan bitawan natin yung mga cellphone natin.
Kasi pag gumamit ka ng sleeping tea tapos nag-cellphone ka pa rin, nag-cellphone, mawawala yung bisa ng ininom mo. So ayun nga, balik tayo dun sa kanina, balik tayo dun sa heat stroke nung nakaraan na ano rin yung misis ko, si Yayabs, na hospital. And may kaibigan ako dun sa hospital, yung si Doc Jeff. So sabi niya nasa MRI nga raw siya nung unang araw. Nung kahapon daw mayroong 5 na pasyente na yun nga, na heat stroke. So na sobrang init ng panahon. And then nung kinagabihan nitong araw, naka-6 naman daw. So sobrang dami daw talaga araw-araw na dumarating na pasyente dahil sa heat stroke. So yung sa akin, no, yung sa ginawa ko, naka-survive ako. Hindi ko naman sinasabi na yun yung talaga na makakapagligtas once na makakapigil sa heat stroke once na experience nyo yun. Pero kung sakali, pwede nyo naman pong gawin. Kung hindi tumalab talaga, so ayun, kailangan nyo pumunta agad, kailangan nyo agad pumunta sa doktor. Pero yun talaga kasi na yun on the spot na kasi yun. Pwede ka nang tamaan agad ng stroke. Yun, meron pa yan, naglalaro ako ng basketball sa may Dahlia, diyan sa may Quezon City. So sobrang init, tanghali kasi yung laro namin nun, as in gantong tanghalin tapat, mga alas 12 yung laro namin. Hindi ko alam bakit nag-schedule ng ganun. And lang siya, open court, covered court lang siya. Hindi outdoor pala, hindi pala open, covered court na outdoor. Tapos school kasi yun, pader yung gilid. So ang hirap huminga na yun. Pagkatapos ng game, parang natutuliro ako na hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. So ginawa ko nun talaga, binuhusan ko ng malamig na tubig yung ulo ko. Then lakad ako paikot-ikot doon sa ground. Then inhale, exhale ako hanggang sa maka-relax ako. Yun, buti na lang nakasurvive. Then meron din ulit, ganun din ulit sa may sa may Ortigas, may yung upper deck, yung sa upper deck naglaro kami doon. So mainit din doon kasi nasa rooftop yun. Tapos bubong din yun. Pagkatapos ulit ng game, kasi yung mga ugat ko dito nagguguhitan ng mga ganun, naglalabasan yung mga ugat ko. Pinicture ako nga yun, pwede nyo i-check yun kasi medyo matagal-tagal na yun, i-scroll nyo pa na napakalalim nun. So naglabasan na yung mga ugat ko, at tapos nahihilo ko. Ginawa ko ulit nun, binuhusan ko ulit ng malamig na tubig yung yung ulo ko. Tapos inom din ng tubig, tapos inhale, exhale. Ganun lang ginagawa ko. Then meron ulit si Mulot, yung tropa ko na nag-grab. So tumawag sa akin yun. Sabi niya, gantong oras din, tanghalin tapat. Tumawag siya sa akin. Sabi niya, boss, nanlalabo yung paningin ko, sobrang sakit ng ulo ko. Nahihilo daw siya, yun nga. So parang na siya. So ganun din kasi nararamdaman ko, parang namumuti na yung paligid ko, tapos masakit yung dito, sumisikip yung dibdib. Yan, medyo delikado na yun. So sinabi ko sa kanya, ka muna dyan, tumambay ka muna, tumigil ka muna, humanap ka ng mabibilihan ng tubig, uminom ka ng tubig, tapos yung malamig na tubig na yun, yung matitira mo, ibuhos mo sa ulo mo. Yun, mabuti naman, umukay na siya ngayon. Tapos sabi ko sa kanya, yan, tigil-tigilan mo na yung kaka-unli rice mo, kaka-paris mo, mahilig ka siya sa pares. So sabi ko sa kanya, tigil-tigilan niya na yung carbs, bawasan niya na yung carbs niya. So ako nga pala, tumigil na ako sa carbs. More on, ang diet ko, more on eggs na lang ako ngayon. Kumakain ako ng 4 to 6 eggs daily. Breakfast ko lagi 3 hanggang 4 na itlog. Araw-araw yun. Araw-araw. Then pag hindi na ako makakain ng itlog sa hapon o kaya sa gabi, mag-chicken ako. Ganun lang yung nagiging diet ko. Minsan nagkakanin ako kapag nasosobrahan ako ng laro sa basketball, kasi kailangan ng carbs ng katawan para maka-recover siya. So natutunan ko naman yun dun sa coach ng Quezon City ng 828
na ang mga athletes ay kailangan ng carbs. So madalas kasi naglalaro na ulit ng basketball. So kung kaya kumakain na ulit ng rice, kaya medyo makikita nyo nagkalaman na ako, hindi katulad nung yung vlog ko nung kalbo ko, di ba? Ang payat-payat ko, nakalubog yung ganun ko ng ganun. So yun lang mga idol. So ingat ngayon na sobrang init ng panahon, at sa tingin ko matagal-tagal ito, hindi ito hanggang June lang. Malamang aabot pa ito ng August kasi meron niya mga maulan, tapos pagkatapos kinabukasan walang ulan, sobrang init ulit. Yan ulit. So babalik yan lamig na yan mga November pa ulit hanggang March. So nag-iba na kasi yung rotation ng ano natin ngayon, ng taglamig natin ngayon. Dati September pa lang malamig na, pero ngayon hindi na. Kaya mapapansin niyo, March, 'di ba, malamig pa rin ng March. Pero hindi na siya ganun, hindi na ganun yung rotation ng ano natin, ng season natin. So yun lang mga idol. So sa mga bago dyan sa akin channel, please don't forget to subscribe. Kung sa tingin nyo nakatulong ako sa inyo, makakatulong ako sa itong advice ko, makakatulong sa inyo, please don't forget to subscribe and share nyo na rin to sa mga kaibigan ninyo, sa pamilya ninyo na nakakaranas ng pagsakit ng batok at yung mga ganito na para makaiwas sa heat stroke. First aid. So that's it guys, bye bye, bounce out.